Okay, hello po. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Depende po sa time na pinapanood o pinapakinggan niyo po itong lessons na ito. So, tutuloy lang po natin yung lesson natin sa Discipleship Course 2, The Spirit-Filled Christian. So, nasa ano na po tayo. Kung may mga, ano po kayo yung mga sa lesson po natin, pwede niyo po akong sabayan, nabasahin niyo sa lesson, tapos pwede niyo rin po isulat yung mga sagot po. Tapos, importante po is, we read together po yung Holy Bible, saka pray together. So, nasa chapter 4 na tayo, Fellowship with Christians. Tapos, doon po ang didiscuss natin is yung lesson number 2, which is the purpose of fellowship. Okay po? So, before we start, always po let's pray for God na ibigay sa atin ng Holy Spirit para maintindihan po natin ang kanyang salita at maisabuhay po natin. Okay? So, dear Heavenly Father, thank you God for another day. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. Thank you God na napagtagumpayan po namin ang 2019 at ang mga taon na lumipas, God, sa biyaya niyo sa dakilan niyong pagmamahal. At maraming salamat, God, at ginising niyo po kami ulit sa 2020 and for the years to come na lingkod sa inyo, Panginoon ko, na mapadama po namin ang pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat pa, Pangbarabaka, Shikiarabasi, Kiarabasa, Kadaka. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, God, ng anointing of the Holy Spirit, wisdom, knowledge, God. Holy Spirit, ikaw po ang mag-lead sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin kung ano pong nais niyong iparating sa pamagitan ng inyong salita. Tulungan niyo po kami maisabuhay po namin iyon at tulungan niyo po kami, God, na maging tunay na mga disciple niyo. Spreading your good news is spreading all about your Son, Jesus Christ. Ikaw na po ang bahala sa amin and we're lifting you up this lesson. We're lifting you our lives, Panginoon ko, mga mahal namin sa buhay. We praise you, we adore you, and we thank you, God, for your leading and for your guidance. And help us to live in accordance to your holy will, God. In the mighty name of your only Son, Jesus Christ. Amen. Okay, God bless po. Okay. So, diretso ko na po siyang i-share yung screen. So, ito po. Medyo maiksi lang po yung ano natin, yung sa lesson. Okay. So, the purpose of fellowship. Why is fellowship important? Proverbs chapter 27 verse 17, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Okay, alamin po muna natin ano ba ang fellowship. Pag sinabi nating fellowship is pagsasama-sama. Kumbaga kung sa Christian fellowship na tinatawag po natin, iyon yung pagsasama-sama natin mga kapatiran, mga anak ng Diyos, at ang topic natin o ang pinag-uusapan natin, ang itinataas natin ay ang ating Panginoon. Tapos we always talk about the Word of God, Holy Bible. Yun po ang totoong Christian fellowship. Okay pa? So yun pong maligaya tayo na nagpupuri, nagdarasal, nag-uusap tungkol sa ating Panginoon. Okay po? At nagpapalakasan sa bawat isa para sa ating Panginoon. Okay pa? So ang kailangan po natin malaman is bakit daw mahalaga ang pagtitipon-tipon o ang pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. Okay? So diretso na po tayo sa Bible verses, tapos sasagutan na rin po natin agad. Okay. So, dito na po. So, ito po is, basahin na muna po natin yung Bible verse. Okay, wait lang po. Okay. So, nakikita niyo po. So, ito siya. Okay, so Proverbs chapter 27, verse 17, sa New International Version. As iron sharpens iron, so one sharpens another. Sa Tagalog po, Kawikaan chapter 27, verse 17, ang salita ng Diyos. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Okay? So, sagutan na po natin siya straight. Okay? So, ang tanong doon is, why is fellowship important? Ito po yung sagot sa Proverbs chapter 27, verse 17. So, one person sharpens another. Okay? Kumbaga sa Tagalog po, ang sabi niya is, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. So, ibig sabihin po is magtutulungan tayo para tayo po is may matututunan. Kasi po, alam po natin na ang bawat isa sa atin po ay wala pong capability, walang kakayanan. Okay po? To stand alone. Okay? God will lead us, the Holy Spirit will lead us, but God wants each and every one of us po na magkaroon po ng fellowship sa bawat isa pa po natin mga kapatiran. Kasi po, kailangan po natin magpalakasan. Kasi po, yun yung gusto ni God eh. When God speak of unity in the body of Christ,
Gusto ni God, di ba nga sinample pa nga doon ni God sa Bible message na yun is yung katawan, na bawat isa po is magkakaroon tayo ng kanya-kanyang function. Okay? Kanya-kanyang leading ng Holy Spirit. But we have the one Holy Spirit, one God na sinasamba, na nagbibigay sa atin ng karunungan, nagbibigay sa atin ng kaalaman. Okay? So, kailangan po natin mag-share sa bawat isa. Kailangan po tayo ay magpalakasan. Okay po? So, we humble ourselves na alam natin na hindi ko to kaya. Pero kaya mo, Lord, at gagamitin niyo po ang kapatiran ko, Panginoon ko, para po lahat kami ay magpalakasan sa pamamagitan ng grasya niyo. So we always bring it back to God. Pero kailangan po natin ang bawat isa po para lahat tayo ay matuto. Dahil hindi po tayo perfect. God is perfect, but God wants us to learn from one another. Kasi meron po tayong may pinagdadaanan na maaring pinagdaanan din po ng ating kapwa. So, sa mga fellowship po, sa Christian, di ba, minsan nagpapatotoo tayo, alam mo ba, sister, alam mo ba, brother, ganito, ganito, ganito. Ay, alam mo ba, sister, brother, nangyari din yan sa akin at ang buti ng Diyos kasi niligtas niya ako sa pamamagitan ng bla, 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 bla. So, sa ganun po is nagpakakaroon po tayo ng kalakasan. Kasi nalalaman natin na hindi lang tayo ang dumaraan sa sitwasyon na yon. Maraming taong dumaraan sa sitwasyon na yon, pero iisang Diyos ang tatawid sa atin at tutulong sa atin malagpasan yung sitwasyon na yan. So, kailangan po natin ng fellowship. Okay? So, guided by the Holy Spirit po yon. So, next po is sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, New International Version. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Okay, sa Tagalog po, Mangangaral chapter 4 verse 9 to 10 ang salita ng Diyos. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Okay, so praise God po. Okay, so diretso na po tayo sa tanong, why is fellowship important? Bakit daw po mahalaga? According sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, because they have a good return for their labor. Okay? So, kung sa Tagalog nga daw sabi niya, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. So, totoo naman po yan. Let's say, kung tutuusin po, diba, kaya nga lagi may teamwork. Okay? Simula bata po tayo, hindi tayo na lumaki na mag-isa. Never. Hindi tayo pumasok sa classroom na mag-isa, hindi tayo nagtrabaho sa company na mag-isa, hindi rin tayo pumasok sa church na mag-isa. Mapapansin po natin yun, isama-sama tayo. Bakit? Kasi mas marami tayo matututunan, mas marami tayong magagawa kapag sama-sama. And God wants us to be in unity, to be in fellowship po, to be in one. Okay po? So, totoo naman po yun. Let's say, samplein lang po natin. Yan nga po, may narinig po tayo na ako na ano yung parang preaching, okay? Na yung sa walis tingting, try po natin na maglinis na walis tingting is isa lang ang gamit mo. Okay? Aabutin tayo ng siyam-siyam. Ibig sabihin, sobrang tagal bagong matanggal yung dumi. Okay? Pero kapag kumuha ka ng mga kasama ng walis tingting, ibinuklod mo yon, okay? So, we bind it together. So, ibig sabihin, in unity sila. Ang bilis po matanggal ng dumi. Parang sa atin po yon. May mga dumi, may mga problema tayong haharapin. Kung mag-isa natin yung haharapin, mahihirapan po tayo. We need God, we all need God, and we need one another po para harapin yung challenge. Okay, I consider it as a challenge na hindi yung binigay ni God para pahirapan tayo. Binigay ni God is para palakasin tayo, para may matutunan tayo na balang araw gagamitin niya ni God for His glory. So kung sama-sama po tayo in unity, na magtutulungan to solve the problem, to solve the challenge para malagpasan po yun, mabilis. Okay? At hindi po natin gagawin ng kakayanan natin. Gagawin natin yun, ipon-ipon tayong nagdadasal, umaasa sa grasya ni God, na si God lang po yung tutulong para malagpasan po natin yung challenge na yan. Okay pa? Tapos, ang sabi niya dito is, yung isa pa po is, one can help the other up. Okay? So, ibig sabihin, pwede niyo po isulat yung mga sagot dun sa notes niyo na po. Okay? Pwede po natin i-English, i-Tagalog, okay lang po yun. So, isa pa is one can help the other up. Ang sabi dito is, nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa, which is true. Okay, pansinin po natin, kapag may nakita kang nadapa tapos walang tumulong, di ba po nakakaawa? Pero kung may lalapit, may magkukusang loob na lumapit at tumulong,
Di ba po mas maganda po? At least, kailangan po natin, saka minsan, kunyari, sinadapa tayo, wag po tayo magmalaki na, kaya kong tumayo mag-isa. No. We need to humble ourselves. Kaya po nung bumaba si Jesus Christ, He showed humbleness because Jesus is siya lang po yung pinaka-role model ng humbleness. Siya lang po yung role model ng holiness na wala pong makakarating sa kabanalan, sa humbleness na yun, kung hindi yun ipinakita sa atin ni Jesus Christ. Kaya we praise and we thank God for sending His only Son, Jesus Christ. So, kaya yung pinakita ni Jesus Christ, kasi, di ba kung tutuusin si Jesus Christ, Diyos siya. Pero bakit si God nag-ano ng mga disciples? Bakit siya nag-ano ng apostles? Because God, Jesus Christ, na gusto niya na para ipakita sa atin na, anak, kailangan yung magsama-sama. Anak, kailangan yung magtulungan. Okay? So, Jesus Christ is so humble. So, we also humble ourselves na hindi natin kayang tumayo mag-isa. Kailangan nating humingi ng tulong una sa Diyos at humingi din po tayo ng tulong sa kapwa natin na kapatiran natin sa Diyos. Okay po? Tapos, pag nakita rin natin nadapa sila o nakita natin kailangan nila ng tulong, tumulong din po tayo kasi yun po ang heart ni God. Okay po? So, next is, stop ko na po ito. So, doon na tayo sa next question. Okay, so number 8. Okay, teka lang po Okay, so number 7 pala. So what is the purpose of meeting together as believers? Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Ano daw po yung halaga o ano yung purpose, okay? Para kailangan, pag sinabing believers, yun yung believers of Christ, yung mga naniniwala kay Jesus Christ, yung mga tumanggap kay Jesus Christ. Ano daw po yung purpose ng pag-meet natin? Okay, so punta na po tayo agad sa Bible. Oops, wait lang po So, ito. So, okay, so dito na po. Close ko muna to. Okay. Okay, so Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, New International Version. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as one are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, ang salita ng Diyos. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Praise God. Natutuwa po ako pag sinasabing nalalapit na ang huling araw kasi darating na si Jesus. So, yun po. So, sa tanong doon is, what is the purpose of meeting together as believers? Hebrews chapter 10 verse 24-25. Ano daw? Ito po yung sagot natin. Okay. Ito po siya. That we may spur one another on toward love and good deeds. Okay? Pag sinabi nating spur is parang encourage. Mahikayat natin ang bawat isa. Saan daw? Sa mahikayat towards love and good deeds. Napakahalaga po ng love because God is love. Kasi hindi po natin magagawa ang anumang bagay na mabuti kung walang pagmamahal. At hindi po siya makakalugod sa Diyos kung ginawa natin ang good deeds just because to impress others. Hindi po. God wants us to do things because of love. Okay pa? Kasi yun yung greatest commandment ni God. Love God above all and love our neighbor as ourselves. So una po sa lahat, okay? So kaya po tayo naghihikayat. Okay? Dahil gusto natin ipadama sa bawat isa ang pagmamahal ng Diyos at inutos sa atin ng Diyos na mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. And good deeds, okay? Paggawa ng kabutihan, okay? At magagawa lang po natin yon sa biyaya ng banal na Espiritu. There may be times po na may experience natin na parang, yan, temptation po. Let's say na parang, ay, nakakainis naman tong, let's say, customer, ganun. O nakakainis naman tong kapatiran, nakakainis naman to, ganun. Isipin po natin na God wants us to live a holy life. Ngayon, hindi po natin kaya, pero kaya po ng banal na Espiritu. Automatic po yun. Pray lang po tayo. Kapag dumating na po sa punto na parang natitempt na po tayo, mag-isip, magsalita, magawa ng masama, always pray, God, take in control. God, help me.
Gusto yun ni God, kasi gusto ni God, we humble ourselves na, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Kailangan po natin i-pray kay God na, Lord, tulungan mo po ako mamuhay ng may kabanalan. Lord, help me. Instant po yun. Holy Spirit, take in control. In Jesus' name, I pray, amen. If we pray it from the heart, if we mean it from our heart po, it will come out automatically po. Hindi na po natin kailangang, yung para pong yung para kang nag-i-struggle, na parang ang hirap, hindi. Kasi kaya ni God. Kayang-kaya ni God. Automatic po, pag nag-pray ka kay God and you mean it from your heart, God sees it, God would automatically change your heart sa holiness ni God, na magkakaroon ka ng pagpapatawad dun sa kapwa na nakasakit sa iyo, magkakaroon ka ng pagmamahal kahit despite na anumang sama na ginawa niya sa iyo, hindi mo siya makikita, but you see God's love to that person. Tapos yun pa magagawa natin. Okay pa? So not giving up together as some are in the habit of doing. Ito pa po yung sagot, isa pa. But encouraging one another. Okay? And all the more as you see the day approaching. So encourage po natin one another. Kasi po, importante po yun sa bawat isa na maging encourager tayo. Huwag tayo maging discourager. Meaning to say na, nakita mo na yung kapatiran mo, yung ano na, ay, ang hirap naman ito. Oo nga, no, ang hirap nga, no, ganun. Hindi po yun gusto ni God. Kasi ang sinabi ni God sa Bible, sa salita niya, is to encourage one another. Dapat encourage natin. Alam mo ba, brother, sister, kaya mo yan sa biyaya ng Diyos. Kaya mo yan malagpasan. Kailangan po natin encourage at pwede po tayong mag-quote ng mga Bible verses kasi makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, and all the more, lalo na. Ibig sabihin, lalo na tayo magsumikap as you see the day approaching. And what is this day? Sinabi po sa Matthew chapter 24, verse 36, New International Version, the day and hour unknown. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Sa Matthew chapter 24, verse 36, ang salita ng Diyos. Walang taong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Yun po yung day approaching na hinasabi doon. Yung pagbabalik ni Jesus Christ. Pero walang nakakaalam. Okay po? Alam natin. Okay? We know by heart, we know na nafe-feel natin. Na alam natin that palapit na po talaga yung pagdating ni Jesus Christ. Kaya sinasabi, all the more na mag-encourage tayo. Instead na panghinaan tayo ang pagod, ang tagal naman dumating, dadating pa ba? Instead of us doubting, why don't we just stand firm and believe and it is real that Jesus is coming soon. And that day is approaching all the more. The more na nahihirapan po tayo, the more na palakasin natin yung loob natin, the more na mag-encourage tayo. Kasi we know that the day is coming. Ayaw natin na kung kailan malapit na dumating si Jesus Christ, saka tayo nag-give up. Wag po. Kasi hindi ika-count kung ano yung nagawa mo dati when that time comes. God will judge us by the time na naabutan niya tayo. Kaya never give up. Even every second of our life. Kahit lalo na po kung may naisip tayong masama, may nasalita tayong masama, may nagawa tayong masama. Dasal agad tayo, Lord, forgive me. Kasi you'll never know when God will come. Tapos kaya nanghihina ka na, ayoko na magpatuloy, ayoko nang gawin yung pagsiserve ko kay God, napapagod na ako. Don't stop. Encourage one another, kapatid, brother, sister. Let us continue kasi ang inihintay natin is pagdating ni Jesus Christ. Hindi naman sinabi ni God na isipin natin kung ano yung nararamdaman natin. Ang isipin natin yung pagdating ni Jesus Christ because that will be the end of all the sufferings. Yun yung pinakamaganda po. Na time will come po, lahat po, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng paghihirap. And we don't want to go to heaven, to God's kingdom alone. Okay po, ang gusto ni God, lahat tayo. Kaya po mag-encourage tayo all the more. Okay, never give up because God is coming. Jesus is coming. But no one knows, only our Father in heaven knows pa. Okay pa? So, punta na po tayo sa number 8. Marami pong tao minsan pag nag-share po ako, let's say, gano'n, sa tungkol sa coming of God, iniiwasan nila at natatakot sila
Okay, the very reason po na matatakot ang isang tao about that day is kung alam natin na hindi pa tayo fully surrendered kay God. Kasi ang gusto ni God 100%, hindi 98, hindi 75, 100%. And hindi po natin kaya ma-reach ang perfectness, ang holiness without God, without the Holy Spirit. So, wag po tayong matakot, madarating na si Jesus Christ. Dapat po magalak tayo, pero wag po sana tayong magalak na mag-isa lang tayong pupunta ron. Isama natin pamilya natin, isama natin yung kapatiran natin, isama natin yung mga taong nasa paligid natin kasi yun yung heart's desire din ni God. Okay pa? So, wag po tayo matakot dun sa day approaching. Magalak tayo and never give up. And always pray every second of our life, Lord, help me. God, tulungan niyo po kami na mamuhay na may kabanalan. Lord, tulungan niyo po ako na maratnan niyo ako, God, na naglilingkod sa inyo. God, tulungan niyo po ako na ang puso ko tama sa inyo. Ang salita ko, ang isip, ang buong pagkatao ko, ang buong katawan ko, God, let it be pleasing to you. Yun po ang maging hangarin natin and prayer natin every seconds of our life. Ganon din po sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala. Okay po? So, next po is number 8. Okay, basahin ko lang po yung question. So number 8 po, Hebrews chapter 3 verse 13 is a cross-reference to Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. From this cross-reference, why is it necessary to encourage one another daily? Okay? Bakit daw po mahalaga na mag-encourage, okay, magpalakasan ang bawat isa? At hindi niya sinabi niya weekly, monthly. Ang sinabi po dun is daily, araw-araw. Okay? So basahin po natin yung Bible verse. Okay, wait lang po. So, okay. Okay, ito po. Okay, so Hebrews chapter 3 verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Hebrews chapter 3 verse 13, ang salita ng Diyos. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. Okay? So, ang bait ni God, no? Yung parang binibigyan pa rin tayo ni God ng hope, ng chance. Lagi tayong inaano ni God, nire-remind niya tayo na, anak, hindi weekly ang pagsamba sa akin, hindi lang Sunday. Hindi lang kapag may anniversary na pupuspos kayo, kundi every day. Every day of our life po. Pray natin kay God na, Lord, ikaw po ang maghari sa puso't isipan ko every day, every second. Just encourage one another daw po. So, ibig sabihin, kung may mga kapitiran tayo, actually po, minsan sabihin natin, ang hirap kasi ang layo naman ng sister ko eh. Ang hirap po kasi nagtatrabaho ako, grabe, 8 hours ako, nag-overtime pa ako. Okay, tingnan po natin, 24 hours ang binigay sa atin ni God in one day. Let's say nagtatrabaho tayo, nag-overtime tayo. Let's say 12 hours. Let's say nagtrabaho ka. May natitira ka pa pong oras. Gumising ka, kumain ka, may natitira ka pa rin oras. Ilang minuto, ilang oras lang para mag-post ng Bible verse. Or even, let's say, tumawag ka o mag-send ka ng audio voice call, na Bible verses, mag-post ka. Okay? Social media. Okay, ang iba po, sinasabi nila na wag daw mag-focus sa Facebook. Okay, ang mga social media, it could be po na mapapasama po ang tao kung gagamitin natin sa masama. Pero sa akin, I do believe that God give wisdom, knowledge dun sa mga naka-invent na yon for God's glory pa rin po. Kung gagamitin natin yon for God. So, ibig sabihin, why don't we make use of what has been invented? What has God prepared? What has God has done? What God has everything na nasa paligid natin. Bakit hindi natin gamitin yung cellphone natin? Hindi natin gamitin yung Facebook natin, Instagram. Araw-araw po mag-check tayo ng Instagram. Mag-check tayo, uy, ano kayang ano kayang balita dun sa nakita ko kahapon. Why not we just post the Bible verses and you'll never know po, sa pag-post mo, 1, 2, 3, or more than 100 of your friends, ilan po yung friends natin sa Facebook, makabasa ng Bible message, a Bible verses that encourages one another po, that will strengthen their faith to God. Mahalaga po siya. And it pleases God. Because even a simple thing na hindi mo alam,
kung may malulugot o may ma-encourage o may makakabasa. That simple thing, if you post it and pray Jesus Christ, take in control. Na kung sino man po makabasa nito, God, touch their heart, O Holy Spirit, that they may see you, that they may live in accordance to your words. God is so powerful. Even a simple Bible verse, God can change lives. Ano pa? So mag-encourage pa to daily. Okay, maging, ano po natin yun? Maging habit natin yun na everyday pag wake up natin, pray kay God. Kung nagbasa ka nag-check ka ng Facebook mo, ako po ang ginagawa ko po is, lagi po ako nag-join sa mga group or nagla-like ako sa mga pages, especially when it comes to Bible verses. Kasi yun po yung gusto kong nakikita ko sa news feed ko every day. And once I see it, I read, I pray to God, and I post it. Okay? So hindi lang po tayo hihinto doon. Kasi we know na God's message for you is God's message for others din po. And we do it daily. Okay po? And we're doing it for God's glory po. Okay? Ang sabi dito, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. When you say deceitfulness po is yung pandaraya, panlilinlang. Sin. Sino ang nanlilinlang? Sin. Evil spirit. Okay? Yung kadiliman. Sila. The reason na nililinlang ang tao ng kadiliman, kasi tinatry niyang kunin. Okay? What belongs to God. And what belongs to God is for God alone. At huwag po natin hayaan na malinlang tayo ng kasalanan. Okay? Ang kasalanan po, yun po yung nagpapalayo sa tao, sa Diyos. God loves the people, but God hates sin. Kaya kapag alam na po natin na, teka lang, mali itong naisip ko, mali itong sinabi ko, mali itong ginawa ko, mali itong binabala ko, kasalanan to. If you know it, pray kay God. God, cleanse me with the holy blood of your only Son, Jesus Christ. Tulungan niyo po ako na huwag magkasala. Help me, God, sin no more. Diba sinabi ni God sa Bible? Sinabi ni God, repent and sin no more. Kasi alam ni God, posible yon sa biyaya po ng Holy Spirit. There might be coming a time na kahit po everyday nadadapa tayo. Minsan pag may nakita ka, ay, bigla kami napaisip na kasalanan. Pero lagi nating tatandaan, pray tayo, Lord, forgive me. Lord, wash me clean. Lord, help me to be holy, for you are holy. I want to be with you. Because no one can see God without holiness. Wala po. Minsan po iniisip ng mga tao, iisipin natin, madali lang makapasok sa langit. Tanggapin ko si Jesus Christ, nagsimba ako, nagbasa ako ng Bible, mabait naman ako, matino naman ako. No, tandaan natin na sinabi sa Word of God na mahirap makapasok sa langit. Para siyang papasok ka sa karayom. Bakit kaya mahirap? Kasi nasa mundo po tayo. There are a lot of temptations. Maraming kasalanan. Maraming mag-uudyok sa atin na magkaroon ng puot, ng galit. Maraming magdi-discourage sa atin na maging weak sa paglingkod sa Diyos. Pero tandaan po natin na Jesus Christ has conquered them all. Napagtagumpayan na yun ni Jesus Christ. Kaya walang imposible. Kaya po, hihilalag natin na Lord, tulungan mo ako kasi hindi po natin kaya yun. Pero kaya ni God. Lagi ng Lord, tulungan mo ako mamuhay na may kabanalan. God, I want to see you. Kasi kailangan po natin ng holiness para makita natin si God. Kailangan natin si God para mamuhay po na may kabanalan. Ang sabi doon, magpaalanhanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Ang bait ni God, di ba? Kasi binigyan tayo ni God ng hope, may panahon pa. Every time na nagigising po tayo, isipin natin, God, thank you. Binigyan mo ako another day, Panginoon ko, to serve you. Na may panahon pa po ako para makapag-share din po sa iba. Na may panahon pa po akong magbago. There is hope in Jesus Christ. Kaya every time we wake up, let us praise and glorify God. And let us pray na, Lord, tulungan niyo ako sa araw na ito na huwag pong magkasala. Lord, tulungan niyo ako sa araw na ito na to bring souls, na mag-encourage po ako sa iba. Magpaalanhanan tayo. Araw-araw. Message natin mga kapatid natin, uy, kumusta na kayo? Mag-send tayo ng Bible verses sa mga kapatid natin. Pwede po tayo gumawa ng group chat. Okay po, sa mga pamilya nyo. Katrabaho nyo, sino mga mahal nyo sa buhay, at kahit sino pa po. Sumali ka sa mga group, okay? Instead na mag-post ka ng chismis, mag-post tayo ng Bible verses. Because God is being glorified with His Word, with His Son, Jesus Christ. Ang sabi ito, para walang sino man sa inyo ang madaya. Walang sino man. Ayaw ni God ni isa sa kanyang mga anak ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niya.
Kapag kasi po may kasalanan, dinudumihan yun yung puso natin. Kapag dinumihan ang puso natin at paulit-ulit mong pinapatuloy ang kasalanan, para ka nagkakaroon ng kalyo. Okay, pag sinabi natin kalyo, di ba, yung parang matigas na balat. Ibig sabihin is yung hindi mo siya nilinis agad. Hindi mo siya tinanggal agad. Hanggang sa tumigas na yung puso mo na ayaw mo na mag-repent, na ayaw mo nang magbago kasi nga pinatigas na ng kasalanan ang puso mo. Kaya nga po mahalaga na naisip mo pala yung kasalanan, natingin mo pa lang na, ay, teka lang, may kasalanan. Pray ka agad, Lord, help me, Lord, na wag magkasala. Palinis po natin agad yung puso natin kay God para hindi siya tumigas sa kasalanan. Tandaan po natin, God sees the heart. Mahalaga sa atin, Diyos, ang puso. God wants our heart. Kaya pray natin na, Lord, linisin mo ang puso ko. Anything that is in our heart po, it overflows and it will come out to our mouth, to our lips. Maiisip natin yun. Kaya po, pray natin na, Lord, linisin mo po yung puso ko na lahat ng lalabas sa bibig ko, lahat ng iisipin ko, lahat ng gagawin ko, God, nakalulugod sa inyo. And God wants it. And let's always say, God, your holy will be done. Because it is God's will na ang puso po natin ay maging malinis. The time will come and that day is approaching when Jesus returns na malinis ang puso ng bawat isa and we will see God's glory and holiness. Okay po. So, number 9 po, napakabuti po ng Diyos. Napakabuti ni God. Okay. So, number 9. Okay pa? Ito pa. So, number 1, explain why fellowship is important to you. Personal po, okay? So, kanya-kanya po tayong sagot. Sa akin po, napakahalaga po ng fellowship at mga pagsasama-sama tungkol kay God kasi yung po ang nagiging isa sa kalakasan ko. Okay? So, ibig sabihin, personally, meron tayo ng devotion kay God. Lumulod tayo, God is the very source of our strength, kalakasan. Pero kapag nasa fellowship po tayo, nagkakaroon po ng ibang dagdag na kalakasan. Okay? So, nalalaman natin na ito pala ang gusto ni God. Kasi nagkakaroon ng tayo ng sharing eh. If everyone is united with the power of the Holy Spirit, everyone will be speaking of God's Word. Magkakaroon po yun ng kapangyarihan para magkaroon po ng kalakasan ang bawat isa. So, napakahalaga po siya sa akin kasi po lumalakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Kasi po nalalaman ko na ang kapatiran ko is pinalakas ni God, tinulungan ni God, na ang kapatiran ko, si brother o si sister, nag-share ng word of God, na aalala ko, na i-encourage ako na magpatuloy, na aalala ko yung mga promises ni God. Okay? So napakahalaga po siya. Kailangan po natin ng fellowship. Okay? So kami po, nagkakaroon po kami ng fellowship every Sunday. So kahit bawat isa po sa atin, let's say, ay, wala pa akong na-attendan na fellowship. Punta ka po sa church po na ina-attendan natin. Kunyari, ikaw po, kung saan ka po ma-attend na Christian church, i-approach niyo po yung pastor, i-approach niyo po yung leader ng grupo niyo na, brother, sister, gusto ko pong sumama sa Christian fellowship niyo po. Tapos, tanungin niyo po yung pinaka-available na schedule. Okay? Sa pamilya nyo. Kahit po nasa bahay kayo, encourage mo yung mga family nyo. Ma, pa, o mga anak, ganyan, or mga pamangking ko. Mag-fellowship tayo. Let's talk about God. Kahit simple Bible study na si God ang mamumuno sa atin. Napakahalaga po niya kasi palalakasin tayo ni God. And diba ang gusto natin is mapasaya natin si God. And God is happy to see us happy having a fellowship with the believers of Christ. Okay pa? So God loves us all and we bring Him back all the glory and we praise God for letting the Holy Spirit lead and guide us. Hindi po tayo yon. Hindi po ako yon. I humble myself and we humble ourselves na yung mga bagay na nauunawaan natin, nasasabi natin, hindi yung galing sa atin. It all comes from God. God's message that
dwell in our heart by the power of the Holy Spirit. At palalambutin yung puso natin, lilinisin yung puso natin ng banal na dugo ni Jesus Christ. And I'm bringing back all the glory, adoration, and praises to Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Thank you, Rabakashikia Rabasika Rabasa. Horabakashikia Rabasia Rabakasaka Rabaka. We praise you and adore you, Father God. We thank you for your great love. We thank you, God, for the Christian fellowship. We thank you, God, sa bawat isa, sa kapatiran, God, na naglilingkod sa inyo. And we thank you, God, for every day that you wake up us, God, giving us hope, Panginoon ko. We thank you, Holy Spirit, for you lead and guide us, Panginoon, to live in holiness and righteousness only by your grace and by your power. We worship you, we adore you, and we love you, Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. And we bring back all the glory and praises to you alone. Tulungan niyo po kaming maisabuhay namin ang inyong salita. That we will see you, God, face to face when Jesus returns. In Jesus' name, amen. God bless everyone po. Thank you po. God bless.